ganun eh. Siguro kasi, yung karamihan sa mga Pilipino kasi, desperate dun sa tatay figure, sa savior figure na binigay ni Duterte. Tandaan nyo, si Duterte, yung kanyang character, ay binuo yan ng troll farm ng Cambridge Analytica, kung naaalala nyo, di ba? This was, binuo nila yan para merong isang tatay figure, strongman figure na magsasalba sa Pilipino. Pero totoo lang, come on man, tapos na yan. Laos na yung ganyan. Kailangan nang gumising kayo at makita nyo kung ano yung pambubudol na ginagawa ng mga Duterte sa atin. Matagal na nga silang nagbubudol, tapos ang dami pa ding tanga, tapos magtataka kayo kung bakit mahirap ang bansang Pilipinas. Alam niyo ba kung bakit, ito lang this is what I've researched. Bago tayo pumunta rito. Alam niyo ba kung bakit ngayon lang na-verify after 10 years to sa AMLAC? Kasi takot sila na, walang naglalakas loob na mag-present na mag-verify ng information. Only Ngayon lang Sentry. talaga, only Sentry. Yeah. Kaya nga gusto ko mag-presidente yan, Boss Mike. Sentry for president! Kaso lagi nilang kinokot kay Sentry, lang yan. bayaran daw siya. Ito na nga, makinig sa akin. Boss Mike, Sa ako muna. dami na ng mga akusasyon labang kay Senator Trillanes, naging presidente na yung putang inang tatay nila, naging vice president na yung putang inang baliw na si Sara, at mga anak niya, na, lahat. nasa politika na, malibang kay Kitty, na naging shota na naman ng bago. Diba? Ano yung shota nun? Connected kay Chubby. Apo. Oo. Dati yung basketball player eh. Nagulat ako, wala pa isang linggo. Iba na yung kasama. Iba na yung piniplex niya. Okay. So, puntahan natin. Kawawa naman yung basketball player. Diba? Nakita nyo. Yung kay Sentry. May napanagot ba? Meron bang dinimanda sila? May demanda ba na nanggaling sa mga Duterte? Papunta ang Sentry. Sa Papunta ngayon, kay Sentry? Wala. Meron silang final na libel kay Sentry noon. Kaso binasuran na ngayon. Wala nga. May kinaso din si may kinaso din pala si Man Scarpio kay kay Trillia, kay Sentry. Pero let's see na lang kung ano yung magiging takbo ng Ngayon ba niya kinasuhan? Anong kaso? Oo. parang Libel na naman? Libel lang. Libel tungkol saan? Kasi dapat, 'di ba, kung magkakaso kayo, Teka dapat muna. plunder. Ang tanong ko, libel tungkol saan? Kasi kung tungkol do sa pera nila yan, hindi nila gagawin yun. Hindi. Bakit? Hahanapan ng probable cause Yan. yun. Pag hinanapan ng probable cause yung bangko, dali na naman kayo sa AMLAC. Alam na alam ni Nico yan. Hindi, kasi ganito yan Ang sa libel laws kasi dito sa Pilipinas, basta nasabihan ka lang ng defamatory statement, Slander. pwede ka nang mademanda. Pero ang tanong diyan, meron bang mali siya yung ginagawa ni Trillanes na pag-e-expose sa mga Duterte? I don't think so. I think he's doing this country a great service. Hindi lang eto seryoso ako dito. Hindi nyo lang kasi nakikita talaga yung kanyang ginagawa. Mahirap yun kasi nilalagay niya yung sarili niya sa alanganin. Kita nyo, pagka kunyari lang naman, wag naman sana knock on wood. Kung nanalo si Sara Duterte, sino yung unang-unang babalikan? Hindi ba si Trillanes? Tama. Hindi ba yung buong makinarya ng gobyerno gagamitin na naman sa kanya? Remember, ito ang ginawa ng putang inang matandang Duterte. Meron ng binigyan na ng pardon si Trillanes ng doon sa kanyang pagmumutiny. Kasi nga alam naman natin na lumalaban lang sa sistema si Trillanes, di ba? Galit sa korupsyon. Galit sa korupsyon. Kaya linabanan niya, nag-oakwood mutiny nila, di ba? Yung Magdalo. Di ba? Si Gloria. Gloria, di ba? Magdalo. So ang ginawa ng Supreme ni Gloria, pinardon siya. Pinardon pa siya. Sino ba yung nagbigay ng pardon? Si Pinoy. Pinoy nagbigay sa kanya ng pardon, di ba? So, alam mo ba ginawa ng matandang Duterte? Gusto kong cancel. Pinapa-reverse niya sa Supreme Court. Kaso kinatigan ng Supreme Court si Trillanes. Yan. Kasi ending, hindi kasi masamang tao si Trillanes. Yan na sana makita nyo. Hindi nakikita ng mga bobo nga eh. Kailangan, alam nyo, makita nyo. At kanina nga, I think kahapon, grabe po ang expose sa Sentry. Grabe. Alam nyo, kasi may mga pera talaga po na pumasok kay Kibuloy. Na isa, oo. Sige, kwento mo. Ang isa na nga dyan, kunyari po, sabi ni Sentry, kunyari, may helicopter si Kibuloy. Pansinin nyo, hindi gumagamit yan si Kibuloy. Ang gumagamit, Si Digong.
laging front lang po dahil nga po Dami. dami. Dahil religion, so para walang question, Walang tax. walang tax, pupunta kay Kibuloy. Kaya yan po. At saka, mapapansin nyo naman nung nag-alanganin kay Kibuloy, kay nino nire-reward ang KOJC? Kay Digong. Okay, diba? keeper, di ba? Talaga. Diba na? So, ito yung bagong expose ngayon Ni Sentry with Karen Davila. Actually, hindi naman na bago yan dahil nung Matagal panahon, na yan nung panahon nung kay Kibuloy, nung nagkakagulo ayaw nga magpakita, Natakot ayaw na yan. sumuko, parang si Batong Kalbo. Oo nga. Nasaan na ba yun? Nagtatago pa rin. Yung make my day. Oo. Ngayon, ang nangyayari, gustong i-take over ni Duterte. Ang tanong ko, siya ba yung kamag-anak? Exactly. Kaya nga ang laging isip dyan, kung matalino ka, laging dapat ginagamit ang common sense. Tama. Hindi lang kay Martin yung ginagamit yung common sense. Ngayon, isipin nyo maigi to. Bakit? Ba't kayo natatawa? Bakit? Boss Martinello. Bakit? Si Duterte, matandang Duterte ang kailangan na gawing gawing tagapagmana na nga Pagmana ng kaharian. Diba? Hindi naman siya pastor. Dapat ang magmamana dyan is yung magtuturo sa mga KOJs. Yan Ano tuturo niya? Putang ina! Gagawin sa religion? Kamag-anak ni Kibuloy. Putang ina! Sa yung mga kamag-anak ni Kibuloy. Hindi naman lahat. Ibig sabihin, may mga natira pa rin. At pwede naman na, si Kibuloy pa rin. Bakit? Pwede naman na, nandiyan dyan, pag-aari ko pa rin yan, at tuloy-tuloy pa rin na gumana. At ganoon din naman nangyayari talaga, di ba? Pinraise ang mga ari-arian ni Kibuloy, at tuloy-tuloy pa rin yung kay KOGC. Kung ano yung operasyon nun, tuloy-tuloy pa rin. Dami naman nilang pera. Tanong, hindi ba kayo nagtataka kung bakit nagkaroon ng bunker sa ilalim ng lupa? Ayun nga. Boss Mike, ito yung chismis ko dyan. Pwede ba ako mag... Sige, try mo. Ang narinig ko lang naman sa comment section, kasi mahilig ako magbasa ng comment section tsaka Reddit Ay, ano Yan, gagawin ko? camera. Sorry. Dyan, So, camera. kailangan titingin ako dyan, di ba? Sorry, ako kasi mahilig ako sa bold. Hindi, joke lang. So, ang rinig ko dyan, ang sabi lang naman sa comment Di section. umano. Di umano sa Sa Reddit. edit. Ang mahuhukay daw talaga is yung vault. Hindi talaga si Kibuloy. Si Yes. Kibuloy talaga is wala sa compound. Yes. Pero ang huhukayin is yung vault. Yung Yung vault. vault na yun, doon daw natatago ang mga kayamanan. Yeah. Yung nabasa ko sa Reddit. Kaya napalabas si Kibuloy. Oo, kasi tatamaan yung pera. Tatamaan. Oo. Kaya Eto. lumabas si Kibuloy. Oo. Alam mo ba kung sino unang nagkaroon ng opinion na ganon? Sino? Ay, ako. Ay, ikaw pala yan. Ako. Ikaw pala yung kinuha sa Reddit. Yun yung Ako, sabihin, no? sinabi ko noon na bakit nagkaroon ng bunker sa ilalim? Oo. Anong purpose Purpose. niyan? Kung ang gusto mo lang naman tumawid sa kabilang barangay, Oo. di ba? Kasi bakit gagawin 'yan? Unang-una, ang Kibuloy ay best friend ni Digong. Yes. Correct. May pinakita pa nga ako na ultimo relo nila. Parehas. Oo. Oo. Couple watch silang dalawa. Naka-couple watch. At million yun. Oo. So ngayon, mukhang malalim ang ugnayan ng dalawa, yung pagkakaibigan. At kung inyo namang babaybayin ang istorya ng KOJC, mawalang galang, ay hindi talaga makakaipon ng ganyang karaming resources ng pera. Tama. Nakuha nyo? Oo. Kung hindi, may panggagalingan talaga na matindi. Yes. Ha? Ngayon, Oo, i-connect nga. natin. Yan. Hindi, Boss Mike, sama mo na rin yun. Bakit nagkaroon ng malaking kingdom? Di ba? Oo. Billion sa ng inyo. presyo nun. Para diba? sa yun. Di ba? May Ayan. 7 million nga daw silang ano eh. Ang tanong ko nga sa inyo, kayo ba magpapalaganap pa ng mga inosenteng mga kabataan para magbenta ng kung ano-anong mga minatamis? Ota. Hindi, oo. Magkano lang ang kita doon? 300? Oo. Pero posible hindi natin sasabihin na nalalayo yung katotohanan nun. Baka ginawa din naman talaga yun ng mga bata. Pinagbenta talaga ni Totoo Kim. nga yun. Hindi natin inaalis yung kundi totoo nga sinasabi nating totoo. Oo. Pero front lang. Pinapagawa nila. Hindi front yung pinapagawa. Oo. Utak sindikato nga yung mga yan eh. Okay. O, di ba? Pinapagawa.
pag hindi ka nakabenta, hindi ka nakatoka, parurusahan ka. Parurusahan Oo, ka. yun. Papaluin ka. Oo. Paduduguin ka. Oo. Yung ba'y kalugod-lugod sa amang Panginoon, lumikha? hindi. Kahit Hindi. kung ano sigurong mga reliyon, hindi, papabor sa atin eh. Tama. Na, kapag ka hindi ka nakakota, siya pinapagawa sa iyo ng iyong pastor mo. Tama. Ika'y paduduguin. Oo. At parurusahan ng hindi mo makakalimutan. Oo. Oh, kita mo. Hoy, Napaka makasalanan. wag na tayong lumayo. Pag-usapan natin yung 53-0. Ayun. Oh, yun nga. Oo, kasi gusto kong gusto kong marinig itong itong komento mo, Sir and future attorney Nico David. Grabe na yan. Parang gusto ko marinig yun. Sir and future my husband. Hindi, pala ko. Alam mo, Viva, mas pabor na ako dito. Oo, no? Pala ko kasi talaga, pero real talk yun. Siguro after nung mga cases namin. Ang dali lang, na-imagine ko, ano, punta, may kasama na tayong travel. Baby, no? Si Mima, tsaka to. Oo. Oh, Pwede.